Welcome to San Mateo National High School! So, good morning now. We're from Polytechnic University of the Philippines, Quezon City branch, and we're here to interview with some customers. But before we start, can you share some information about yourself? Name, age, profession. I am Malayla. I am 27 years old. Been teaching since I am 20. So, meron ako 7 years. Combination of private school and public school. I'm handling elementary, senior high school, tapos nandito na ako sa national. Actually, dito I only spent 3 years pa lang. I entered na sa Manila National back in pandemic, 2020. Tapos, I am currently teaching grade 10 science, grade 7 research, and then grade 8 research. Kasi ang San Mateo National ay nag-offer na special science sections. Saan po kayo galing na ibang school? Before, actually, yung unang-unang eskwelahan na napuntahan ko, doon kami nag-OJT. And then, in-absorb mo kami sa Caloocan. Oo, possible yun. Parang maganda yung performance, so in-offeran kami na gusto nyo pa mag-sign na ng contract. So, doon ako unang nagturo, pero ang layo. Tsaka, taga dito na kami noon. Kasi parang 3rd year ko kami nag-transfer dito sa Rizal. And then sa Caloocan pa ako na nag-aaral. Oo, medyo malayo. Tapos doon na rin kami nag-chance para mas convenient sa mga kagrupo ko. Doon kami nag-OJT. And then, in-offeran kami. Sabi naman ng sister ko, since wala pa namang lisensya, o hindi ka mag-apply, experience, kinuha ko na. Tapos after nung nagturo ako doon, nag-decide ako mag-transfer, nagturo ako sa Marikina. Medyo malapit na. Doon ako nagturo ng senior high school. Sa may Montessori Professional College sa may Santa Lucia. Tapos, yun na yung time na na-lay off kami. Actually, doon kami na-lay off kasi sa private school, no work, no pay. By that time, March 15, 2020, doon na nag-start ang lockdown. Nag-lockdown na, wala na kaming trabaho, hindi na kami na-contact. Siyempre, waiting kami, pero March 15, after March 15, in April 9 yata, nabasa ko na nakapasa ako sa RC. Pero matagal pa, mahaba pa yung proseso. Ay, hindi po kayo agad? Hindi agad. Hanggang na-ina ko dito naman ako. But, kayo po, ano po yung parang pinaka-best memory so far sa mga estudyante or may worst po ba kayo naranasan? Sa best, meron kasi kaming syempre, yung different interactions with students. Actually, ang best memory ko lagi sa estudyante, kapag nakikita mo na yung apply, and then yung nakikita mo na they are happy with the discussion. So, worst, marami na eh. Oo, marami na. Pero in terms of teaching, wala ka kasi mako-consider na worst eh. Kasi laging merong worst after worst. Meron mga estudyante nakasira ng aircon. May nagsapakan sa school. Marami. So, hindi mo siya mako-consider na worst. Kasi laging charge to experience. Kung nagko-contribute din po yun sa skills. Yes. Oo. Diyan sunod, alam mo na kung paano i-handle. May plans po ba kayo na mag-aral ulit in masteral Currently po, nag-aaral po. Saan po kayo nag-aral? Doon sa school pa rin ng college, University of Caloocan. Ano layo din po? Tapos pabalik. Ang good thing, nung time na yun, trinay ko lang, sabi ko, why not? Kasi online naman. So, nag-enroll ako. Pag-enroll ko, hindi ko na malayan. Naka 3 years na ako. Mag-thesis na rin ako. Di ba ito po kayong graduate ulit? Sana. Sana ulit. Thank you po, ma'am. So, moving forward na po tayo sa first question. So, yung first question po namin for you is, what are some of the most pressing societal challenges that science and technology can help address? And how can we ensure that these solutions are equitable and accessible to all? Actually, isa sa recent lang na pinaka-problema ko, lalo na in terms of teaching, yung advancement ng technology. Ano yung primary example? AI. Yeah. Oo, lalo sa akin, na nagtuturo ako ng research, it's very hard to distinguish which one are students made or AI made. Kasi kahit sabihin natin meron tayong checker, ang ginagawa ko kasi sa research, per part ang gawa. So, ang gagawin nila, meron silang folders like this one. Meron silang folder sa research. Tapos, doon nila sinusulat.
right hand. Yung mga parts ng kanilang research. Ito sa grade 7 to. Ito yung mga performance task nila, yung production ng proposal. So ngayon, kahit sabihin natin kasi na sinulat, ma'am, sinulat pa kasi baka hindi naman na, di ba? Baka, kaso ang problema, hindi pa rin kasi natin ma-ensure, lalo na pagka ang ganda masyado ng gawa. Parang hindi naman sa wala kang tiwala sa estudyante. Pero kasi syempre, meron pa. Pero kasi, kung i-evaluate, kahit ako, galing na galing ako dun sa Philbot. Kung paano yung pinapaganda yung statement, para sa akin, pwede siyang gamitin. Pero pagka in terms na wala nang idea coming from the student, dito na siya nagiging trouble. Doon na siya nagiging problem. So ano yung solution? Minsan tinuturo ko yung mga bata, you can do rephrasing using Philbot. But the thing is, dapat ang idea is raw from you. Aside Grammarly, di ba si Grammarly example din ng AI, malaking tulong din naman siya. Nagiging problem nga lang siya kapag excessive, yung inasa mo na sa lahat. Yun, ang pinakamagandang solution, siguro yan, yung ginagawa rin namin, sa school sila gumagawa. Pero kasi hindi naman nila natatapos Ano lang, collaboration, tapos buuin natin yung idea dito, pagkabuo natin ang idea, saka natin i-check kung May nahuli na po ba kayo na galing talaga lahat ng work niya? meron. Nung nagkaroon ako ng senior high school last years, nag-handle ako ng practical research. Tapos, hindi ko talaga makakalimutan yung kwentong yun. Kasi itong advisory class ko ay ICT. So sa ICT, ang karamihan sa ICT lalaki. Itong grupong to, walang napasama sa kanilang babae. At ganyan na ginagawa ko. Back then, ganyan na talaga ginagawa ko. Checking tayo. Wala pa rin kayo introduction. Wala pa rin kayo background. Nagulat ako, isang araw, ma'am, yabang nila. Kompleto. Pero, nakasulat ha. Nasa yung paper. Pag check mo, siguro, nag-ano sila ng 8 pages. Written. Oo. Kasi, ano sila nun grade 11. Matatapos na yung school year. Ang usapan namin, no research, no moving up, or no to next level. Di ganyan na. Pagdatingin ko, parang suspicious. Kasi ang ganda. Ang ayos. Tapos magulat na ilang oras na. Yung malalaki pa. Wala kang tiwala sa mga lalaki. Mag-check ko. Check ko yung 2 sentences. Check ko yung 2 sentences. Doon ko nakita, buo. Kinope, walang bago. Walang binago. Buong. Pero, ang tanong, di ba, how to cope up with that? Ginawa ko, kinabukasan, pagka-meeting namin, sabi ko, lapit nga kayo dito. Advisory class ko din sila. So, alam ko rin, kailangan ko sila. Gusto kong pumasa sila. Pagka-check namin, sabi ko, dali nga, nakapagpasa na kayo. Mami, sabi lang, pinagbaburan ka namin yan eh. Kuyakan ka namin yan eh. Tapos, itong mga lalaki ito, nahuli na. Nagsisinungaling ko eh. Pagkatingin namin, sabi ko, parang may kamukha. So, inopin namin yung doon sila umamin. Kasi gusto namin, syempre, gusto rin nilang makapasa, lalo na nakakahiyan kung may influence sila. Yun lang talaga yung greatest problem. It can be a help, lalo na science and technology is a big help. But the thing is, too much or excessive use, kahit ano naman, diba? Anything excessive, anything too much will break or give great heart para sa akin. Ano po nangyari sa kanila? Pinabigyan ko ng chance. Syempre, ginawa nila, sabi ko, sige, try natin gumawa. Pagkagawa namin, dahan-dahan, subukan nyo. Ganito, Tagalogin nyo muna, lagyan natin sa English, then dahan-dahan. Tapos nag-ask na ako na sa ibang klase. Yung medyo marunong-runong, tapos kinahit sila. Hanggang nakagawa naman sila. Diba? Naman po is, how can we ensure that scientific research is accessible and affordable to all, particularly for underrepresented communities? So, muna siyang accessible, lalo sa Google, diba? Alam naman natin yun. Sabi nga natin lagi ang laki ng edge ng information sa generation ninyo, unlike sa amin. Kasi nung time namin, doon talaga yung time na nagla-library. And nung time na yun, kapag magla-library ka, una, bukod sa waste of time talaga, sobrang dami ng waste of time. Kasi kailangan mo tama. Tapos yung yung availability. Siyempre, hindi siya ganun ka-available eh. Nung time na yun, naalala ko nga, elementary sa high school ako, kasi research kami sa library. Ang library na pinupuntahan namin, libre yun from a church. So, si church, meron siyang library dito. Pero ay, parang wala ni. Hindi na siya. Kasi hindi naman na kailangan, wala naman na kasing halos nakakailangan ng library. Ang nagla-library, na lang eh, parang rare. Tapos yung malalaki na national library. Diba? Kasi sobrang accessible and affordable naman talaga. Totoo naman. Pero, ang problema lang natin, hindi lahat ang nasa Google Tama. Yan ang talaga. So, sabi nga natin dito, di ba? How can we ensure the scientific research? After mong, ang nangyayari
nangyayari, though accessible, though affordable, pero not everything that you can get is correct. Hindi natin mako-consider na scientific. Tapos minsan, isa kasi sa quality ng pagiging scientific is on how deep it is, analyzation. Ang nangyayari, though affordable and accessible na yung research, ang mga bata, hindi na sila nagre-rely on the research itself. Hindi nila makukuha yung concept ng researching na hindi porket nag-open ka ng isang site, is researching na yun. Hindi. Kapag nag-open ka ng isang site, yes, you read it, you understand it, you get the gist, and then saka mo siya ilalagay in the words. Nangyayari, ang alam lang nila, once na open click, enter, tapos na. Yun na, kukapihin na. Wala na, hindi na siya nagiging scientific. That is just basic. So, ang nangyayari, hindi na siya nakukuha yung tamang target kung ano ba talaga. Pero sabi naman, for unpresented communities, parang nangyayari, isa pa, sa atin siguro, we can say that that is affordable, inaccessible, but not all. Society po Diba? Meron pa rin talagang mga community na hindi hindi nakakapag-access sa internet, walang kuryente, di ba? Yun pa rin talaga yung worst case basis. Tsaka uunahin pa ba nila na mag-research? Wala na silang makain, di ba? Yun meron pa rin talagang mga hindi nakatouch. Accessible siya para sa atin, pero doon sa other parts of the community, hindi na siya na. So, for the third question po is, how do you think advancement in technology are changing the way we interact and with each other and the world around us? Are these changes necessarily positive or negative? Lagi naman, diba, sabi naman natin, in terms of effects, lagi tayong merong positive at lagi tayong merong negative. It depends on how we handle it. Alala ko yung merong isang post na, kaya daw ang logo ng Facebook ay F. Nakagano'n. Kasi, lagi tayo talaga. Even naman ako, kasi sa akin, ewan ko pero may idea din sa akin na I can give up my phone, parang gano'n din. Kasi may mga tao na, okay lang naman, kahit wala. Pero siguro, part din ng sa generation, gano'n natin, positive. May mga positive. Kasi una, yun nga, accessible, is makakonect, unlike dati sa amin, nabutan pa kasi namin yung text. Tsaka calls, meron pa yung GM, yung kailangan ko magpalo. Ngayon kasi pagka nagbabayad naman ng internet monthly, hindi mo napapansin na meron ka ng, di ba, doon nagbabayad ka rin. Pero unlike dati na kailangan ko pang magpalo, mano-mano. Tapos yung positive effect niya, yung layo. Siyempre, meron din mga family from abroad, and then nakaka-connect. And then, yung yung sobrang accessible. For example, ang lagi kong nagagamit dyan yung sa location Kasi ako ligawin ako walain ako hindi ko alam. So, ang mangyayari, lalo na yung check saan ka na, hindi mo naman alam, pero pwede na enter ka, location mo kung saan, yung ways, malaki na siyang help. But the thing is, yung negative yun lang. Kahit ako naman, aminado din naman ako sa sarili ko na I am too dependent. Yun. May mga panahon din na lagi ko rin narinig sa bata na, Ma'am, dati matalino ako sa mati, pero ngayon kahit so nilalagay ko pa sa calculator. Wala nang Kasi dependency Para kasi ang iniisip mo, kung meron namang available na device na pwedeng gamitin, di gamitin mo na. Parang mas feeling nila, parang mas sure. Accuracy. Accurate talaga. Pero yun nga lang yung nagiging negative niya. Bukod sa pagiging dependent, yung waste of time, yun. Isa talaga yun. Hindi mo napapansin. Kahit ako nag-scroll lang ako sa TikTok. Di ba yung TikTok meron siya yung indicator, yung pera? Makikita mo yung words mo. Parang makikita mo nakaka-1,000 ka na. Ibig sabihin ka na nakatagal. Pero nakatagal. Tapos yung sabihin mo hindi ka makatulog. Kasi nga, naka-cellphone Di ba nga, sabi sa studies, the more na na-expose ka sa radiation, it adds 2 hours of your awake time. Sabi nga, imbis na matutulog ka na by 10, but since you're using your phone in 9 p.m., pag madagdag pa siya hanggang 11, hindi mo na mapapansin. Tapos yun talaga, isa talaga yung sa struggles ko yung sleep. Kasi nga, yung dependency na rin na parang, ano kaya kung may mag-message, ganyan, o kaya ano kaya kung may gagawin. Yun din. Tapos isa pa sa negative din sa amin, lalo sa trabaho namin, may mga estudyante or may mga panahon na kailangan kami pag-attend ng alas 8, alas 9, beyond working hours na nagiging negative na siya para sa akin. Doon sasabihin mo naman na, hindi na ako nakakontakt na gawa. Pero syempre, for most of the time na nakikita mo naman kailangan kang tapusin, gawin mo siya. Kailangan mo siyang gawin. Part of the job. So yun lang yung isa sa May instances po ba na super gawin at kinakakontak? Meron! May ganung panahon. Lalo sa trabaho namin. May mga panahon na alas 11 na naghahanapan pa kami ng kukontakin. Talaga. Kahit pag-uwi. Lalo pagka may mga, syempre, kasi ang
ano kasi yung domino effect. For example, si higher office, hindi niya na i-relay agad si information, nagiging rush. So itong mas mababa, hindi niya na i-relay agad ang information, hanggang pababa na pababa. Bukas na pala siya kailangan, susunod na pala siya kailangan. So kailangan mong agaran maghanap ng information na kailangan. So yun, Disturb na yung sleeping hours yun niyo. yung isa sa mga negative. Naman po is what are some of the potential risks and unintended consequences of new technologies? Parang same lang po kanina, pero mas i-profound na lang po natin. And how can we mitigate these issues po? Meron akong nabasa na article. Hindi ko alam kung anong year yun. Merong isang bata, 12 years old, na sinugod sa PGH. Tapos ang kaso sa kanya, wala siyang sakit, wala siyang prior na sakit. Pero ang symptoms, nag-shiver yung kamay niya. Tapos yung eyes niya, parang nagdadilate. Tapos nanginginig yung buong katawan. Oo. So sinugod na siya ng parents hospital. Ang findings ng doktor, dahil daw yun sa too much exposure sa radiation. Oo, may ganun daw. Tapos yung isa namang nabasa ko, parang nagka-form ng clot sa eyes niya. Red una, pero una nagre-red lang. Sunod, parang meron ng blood na naano dun sa white ng sa eyes natin. So sabi daw doon, nung binasa ko siya, meron din kasi ako narinig sa mother ko, parang kwento yan sa one of the kapitbahay daw, ganyan din na, ganun din yung issue na nag-shiver nga daw, una siya, hands lang. Sunod, buong katawan na parang nag-shake na hindi na siya nakakontrol. Tapos nung chinek ko yung article, ang sabi daw niya, dahil daw nga yun sa paggamit ng cellphone. Tapos nung pinento, ano ang background ng bata, paano siya umabot sa ganun, ang sabi daw ng magulang, inaabot daw ng 3 to 4 a.m. kakalaro ng Mobile Legends. So possible nga siya na negative. Though wala pa namang too much study, pero kahit kasi tayo meron na tayong mga negative effects. For example, headache. Diba? Yun nga yung sinasabi na huwag daw ilalagay ang cellphone above the head kapag natutulog. Kasi nga meron pa rin siya. Kasi nga, kahit na pag tinuturo namin ang electromagnetism sa second quarter, makikita mo talaga na electromagnetic waves cannot be seen by our naked eye. But the thing is, habang nandun ka sa circle, habang nandun ka sa radius nung pinanggagalingan, naapektuhan. For example, yung microwave, di ba? Alam naman natin na yung microwave, nakaka-heat siya ng pagkain. So, ibig sabihin, as our phones releases microwave, meron din siyang bad effects. Yun, isa din yun. Tapos yung isa pa, yun nga yung sa sleeping patterns natin. Sobrang negative na ng sleeping patterns natin. Hindi lang naman ako, kahit kayo rin naman. Hindi na natin makontrol ng maayos yung sleeping patterns natin. Tapos, aside from that, yung tawag dito, meron pa marami pang ibang mga risk sa kahit na daw sa food, yung mga nakukuha natin in terms of technology. How do we mitigate? Parang hindi na kasi natin siya hindi na natin siya makontrol. Kasi nga, overrun na, di ba? Gaganap na siya. Pero the thing is, siguro, if we can control, we'll try to control. Para at least, alam din natin kung hanggang saan. Parang nung nakaraan, nung magkaroon kami ng in-service training, meron akong isang teacher na narinig, sabi niya, kapag 8 p.m. daw, nag-a-alarm daw siya. Yung 8 p.m. daw, ang nakalagay daw doon ay self-care. Ibig sabihin, away from technology wala na. Pero kasi, hindi mo naman siya zero technology at all. Kasi may TV pa rin, yung lights, lahat naman yun talaga, by technology. Pero siguro, if we cannot eradicate it 100%, try to lessen it. Paunti-unting bawas, paunti-unti, para at least alam natin na yung effect sa atin ay not directly na ganun kalaki or nagiging worse. Ayun po, paano yun po, kasi iba po teacher nila, ito na sa laptop, sa cellphone, paano yun po parang, ay, tama tayo, wala naman pahinga naman yung bata ko. Nung pandemic, di ba, pandemic online classes, many times na sobrang sakit nung dito ko, kasi para ka nang nasusuka, tapos sabi ng mother ko, magpa-check up na daw kami. Yun na astigmatism. Ayun, na-develop na daw si astigmatism dahil nga sa too much na paggamit ng gadget. Tapos, sabi ko, wala daw tawag nito, hindi mo siya ma-avoid. Kasi nga, ayun. Sabi naman kasi ng doctor, ang findings niya, kailangan niya talaga na i-avoid niya yung paggamit. Pero kasi, hindi naman. Kasi naman kasi natin. So, ibig sabihin, ano na lang siya, lesson na lang. So, yun na po ba kayo? Noon, may time na pinagsalamin ako. Pero na after kasi nun, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero after na magpa-check ako, yun na nag-lesson. Sabi naman daw, pwede naman na daw gawin na. Mababa pa po. Kaya pa naman ito na yun. So for the last question po, what are some of the most exciting and promising areas of scientific research today, and how do you see these developments impacting society?
robotics. Sa robotics. Feeling ko ang ganda ng effect ng robotics sa community. Una, yung automation, yung mga, kasi sa amin, sa research namin, we are trying to collaborate robotics with research. So, ang ginagawa namin, hanggat maaari, yung mga research namin, anyway, in-introduce muna namin sa 7. Pag-introduce namin sa 7 on how they will conduct or how they will form the research paper. Pagdating ng 8, naka-focus kasi namin sa investigatory project. Unlike other research sa mga colleges, kasi di ba kayo ang focus is qualitative researching. Sa amin, ang ginagawa namin, we are trying to create a product. Kasi product, hanggat kaya, try namin i-collaborate siya with robotics. So, si robotics, nakakatulong siya with automation, accuracy, measuring ng iba't ibang value. For example, gagamit kami ng sensors para matitrace kung gano'ng karami. Halimbawa, isa sa mga project ng mga batay sa air quality, gagamit kami ng sensor para ma-check yung air quality, kung ano ba. Tapos, ang target nila noon, gagawa sila ng humidifier or purifier para ma-try to lessen or have yung equilibrate yung air quality sa classroom nila. Sa nice, pwede rin. Ganun yun yung pinakamaganda eh. Kasi parang meron siyang, lalo yung mga, ewan ko kung natry nyo na makakita sa TikTok, meron din mga iba't ibang mga ginagawa silang project na automated na. And then that is a product of robotics. Yun nga lang, katulad nga rin ng mga iba, syempre meron pa rin siyang negative effect. Yung dependency. For example, kung napanood yung sa Wall-E, di ba yung sa Wall-E, ang nangyari, yung mga tao, sobrang lumaki sila, tapos naging overweight, kasi hindi na sila naggumagalaw eh. Lahat asa sa robotics. Pero kung magagamit siya ng paka, lalo na sa medical field, meron na kasi ngayon yung mga ginagawa na, di ba yung sa mga tao, meron hindi pa rin natin ma-control yung hinig. So sa mga operation, ngayon meron ng mga robots na pwedeng mag-supplement. Pero dun din sa iba, sa mga machineries, ang negative effect niya lang, mawawala ng trabaho. Yan lang talaga. Di ba sa mga companies like, yung dun nakaraan na panood ko sa Build and Skin, meron silang bagong machine na hindi na kailangan ng tao for the packaging. Yung refill lang. Yun nga lang, ang problema, ito dati, sumasahod yung 10 tao. Ngayon, isang tao na nagsasahuran. Kasi nga naman, mas makakatipid nga naman si company. Yun lang yung negative niya. Pero sa positive, accurate yung laman. Syempre, alam mo na make sure mo na tama. Tsaka walang bacteria, walang mga contamination na pwedeng mangyari. Kasi nga, metals ginagamitin. Ang gagawin lang, sterilize lang yung metals, makakapag-produce na siya ng magandang resulta. Tapos, yung quality check na lang sa dulo, kung alin na lang yung i-reject, reject na lang. Pero mas minimal ang error kumpara. Kaya nga, di ba, promising and exciting siya. Kasi imagine, if there are times na may mga kailangan i-check. For example, sa gate, kapag pumasok ka, merong automatic checker, tapos mag-release sa attendance, mag-release sa oras ng pasok, and so on and so forth, pwede makalas siya sa trabaho ng teacher. But the thing is, yun nga lang, kapag nalas yung trabaho, baka maglapak yung trabaho. Yan nga lang yung negative. Pero the rest, maganda yung nagiging effect niya, maganda yung nagiging result niya sa accuracy, sa value, pati dun sa sanitary, maganda yung nagiging robot. Maganda po talaga pag hindi siya masyadong sinasobrahan ng dependency. Yun talaga. Kaso, ang problema naman, syempre, kahit ikaw, makita mo yung positive result, syempre doon ka na. Syempre doon ka na, di ba? Mag-relate ka na. Oo, next asset. Yun nga lang, costing. Isa pa yun. We cannot avail nga kasi too much yung costing nga. Like Japan. Si Japan, kaya na nilang makapag-produce ng more. Kasi nga malaki ang budget nila. Oo, yun nga. Kaya po ba yung sa mga students kasi sa mga research, may naging successful na po ba yung mga products na nagawa nila sa... Last year, yung hawak ko kasi last year ay 7 and 10. So si 10, bago ko sila paalisin, nagawa ko sila mismo ng product on hand. Yung doon ko nga nakita, first year kasi namin magturo last year ng research. Pero dati kasi sa English siya tinitigan. So ngayon, binago namin yung approach. Nung binago namin yung approach, ginawa namin siyang scientific investigatory project. Merong nakapag-produce ng automatic na pet feeder. Alam ko naman na may pet feeder na talagang available sa market. Pero doon, si aso, lalagyan siya ng RFID sa kanyang collar. Once na si RFID mag-touch doon sa pet feeder, magdi-dispose siya enough kung anong kailangan ng aso. Oo, ang target nila, connected din siya sa app.
Meron siyang app sa phone na matitrace nung owner kung kumain na ba. Kasi nung diniscuss nila, pre-post nila nung una, sabi ko, paano kung pabalik-balik yung aso? So, dispense yung food. Ginawa nila ng paraan. Ma'am, may nakita kami, pwede kami mag-install ng app. Si app, nakakonect dun sa automation nila, doon sa kanilang program. After nun, may i-release lang. For example, stop na ni owner. Kasi ang target nila dun para sa mga umaalis na pet owners. Pero days lang naman. Pero hindi siya pwede iwanan ng matagal. Kasi nga, yun nga, sabi ko kasi, paano kung paglaruan na? Pero, aside from that, ang ano pa rin doon, ang makikita mo pa rin doon, it always depends on the training ng aso. Hindi siya magre-rely only sa pet feeder. Yun yung sinasabi ko kanina na, sana, kahit na gamitin natin yung automation, meron pa rin factor na we are still on the process na meron pa rin heart, meron pa rin contribution. Kasi syempre, ang pagpipet, hindi lang naman siya sa pagpapakain. Yes, di ba? Meron pa rin naman siyang ibang part ng pagpipet. Ano pa bang ginawa? Meron pang isa. Yung isa sa magandang ginawa ng nakaraan, about dun sa, gumawa sila ng sarili nilang parang wind turbine. Tapos si wind turbine, related siya kay water. Parang dalawa yung ginawa nila nun eh. Ano kasi sila, special science. So, ganun yung mga na-produce nilang product. Nung tinignan ko naman, positive naman yung ano niya, yung resulta niya. Pero kasi, ang problem namin dati, prototyping lang. Pag sinabing prototyping, small scale lang. Kumbaga, if we will use it in a bigger community, bigger scale na rin yung gagamitin natin. Pero at least, ang nakita ko, at least it works. Gumagana. So, ibig sabihin, possible. Yun yung mga maganda. Ano ba yung pinaka-favorite nito? Yun si Pet Feeder yung pinaka-favorite ko. Kasi may actual pa siya na video naman. Kasi nung time na yun, ano na, practice na ng graduation and all. So, ang ginawa namin, nag-video na lang sila, nag-send na lang sila ng video. Actually, nilaban namin yun. Oo, meron kami nilaban na competition, China-based. Ano naman kasi online. Sinisend lang naman. So, nag-send kami ng essay. Good thing, lahat ng hawak namin, nakapasok mga 8 out of top 10. Meron naman. Ayun, yun yung mga positive na nag-ibig. Reflection time! So, habang i-interview ko si ma'am, I realized a lot of things. Ang daming informational na sinabi ni ma'am. Isa dito is yung, yes, malaki yung tulong ng technology sa atin, pero wag tayong maging fully dependent dito. After the interview with ma'am, na-realize ko na, yes, technology is really a big help in making our lives easier, but too much use of it can harm. So, pero ang favorite part ko na sinabi ni ma'am is, nagme-make sila ng mga robot, which is interesting din no, sa mga future generations pa. So, habang pinapanood ko yung interview ni ma'am, isa sa nakahook ng attention ko yung pagiging fluid niya sa pagsagot sa every question na binabato namin sa kanya. And I realized na mali talagang matulog na katabi pala yung cellphone kasi like yung ginagawa yun eh. And because dahil nga sa radiation nun, and about doon naman sa kinuwento ni ma'am about sa automation and sa robotics, na-realize ko na totoo talaga na napapadali ng technology yung pag-ikot ang buhay natin. Siyempre, lalo na sa mga pagkatrabaho, pero at the same time, ang scary niya kasi possible na makalimutan natin yung tamang proseso ng paggawa na mismo tayo yung kikilos. Dahil nga nakaasa lang tayo sa technology. Kaya mahalaga at importante na balance pa rin yung paggamit natin ng mga teknolohiya. Reflection time! Para sa akin naman, in my reflection, na-realize ko na ang dami palang masarap pag-aralan pagdating sa science. Lalo na yung mga robotics things na pinagawa niya sa mga students na about sa paggawa ng mga bagay-bagay like pag-invent ng mga things na makakatulong para sa atin at para sa iba. Sa mga sinabi ni ma'am na dapat natin alamin yung mga bagay na mali at dapat kontrolin ito para na rin sa ating good health and healthy lifestyle. So, ako naman, habang nagdi-discuss si ma'am, nabanggit din yan yung mga epekto ng technology, lalo na yung pag-over-dependency nito sa atin. So, na-realize ko rin sa parang habang nagsasalita si ma'am kanina, nagre-reflect na ako sa sarili ko, uy, nangyayari pala sa akin to. Ako'y parang nagagawa ko to ha, parang ako yan ha. So, parang na-realize ko rin na dapat hindi ako depend sobra sa technology kasi nakakasama ito sa akin at dapat bawas-bawasan ko yung pag-consume ka ng technology. Iyon. Yun, yung ako naman, na-reflect ko na as someone na gumagamit ng technology in just one sitting, na kaya kong umabot ng 2 to 3 hours, na-reflect ko na dapat i-reduce ko na yung screen time ko dahil dun sa part na nagkwento siya na mayroong student na nag-shiver daw yung kamay dahil sa kaka-ML, dahil kakapuyat. Kaya doon, medyo natakot na ako sa part na yun dahil
kagabi lang, nagpuyat ako, tapos di na ako makatulog. Thank you for watching! Bye! Sayonara!